Ilang araw na ang nakalipas, ang aking manugang na si Lilibeth ay nagmadaling umalis nang makalimutan ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang minuto, ito ay nagring. Nang tingnan ko ang screen, ang dugo sa aking katawan ay tila nanigas. Ito ay larawan ng aking asawa, si Ricardo, na pumanaw 6 na taon na ang nakalipas. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang cellphone. May lumitaw na mensahe. Kumabog ang aking dibdib nang buksan ko ito. Ang nabasa ko ay nagpagulong-gulong sa akin ang mundo. Mahal ko, kailangan kitang makita ngayon. Parehong oras, parehong lugar, hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan. Ang aking yumao na asawa, si Ricardo, ay nagpapadala ng mga matatamis na salitang ito sa aking manugang. Napaupo ako sa silya sa kusina dahil hindi na makatayo ang aking mga paa. Mabigat ang cellphone sa aking kamay, parang tingga. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Bawat salita ay parang saksak ng kutsilyo. Si Ricardo, ang lalaking nakasama ko ng 23 taon. Ang lalaking hinawakan ko ang kamay habang bumubuga ng huling hininga sa kanyang higaan. Ang lalaking personal kong inilibing sa sementeryo sa labas ng bayan, sa yakap ng pamilya, suot ang damit panglibing at may basag na puso. Lahat ay walang katuturan, walang maipaliwanag. Tumingin ako sa paligid ng kusina. Lahat ay naroon pa rin tulad ng iniwan ni Lilibeth. Ang kalahating inuming tsaa sa lababo, ang plato ng mga mumo ng tinapay sa mesa, at ang matamis na pabango niya ay nananatiling naamoy sa hangin. Nagmamadali siyang umalis pagkatapos ng tawag mula sa ospital. Isang emergency. Siya ay isang nurse. Hinalikan niya ang aking noo, gaya ng dati, at umalis. Nakalimutan ng cellphone. Isang maliit na pagkakamali, ngunit sa sandaling iyon, sinira nito ang aking buong buhay. Ang aking anak na lalaki, si Carlos, ay nagtatrabaho. Sila ni Lilibeth ay ikinasal 3 taon na ang nakalipas. Siya ay isang maganda at masunuring babae mula sa isang ordinaryong ngunit kagalang-galang na pamilya. Tinanggap ko siya ng buong puso, itinuring na parang sariling anak. Niluluto ko ang kanyang mga paboritong pagkain, tinutulungan siyang ayusin ang kanilang bagong biling bahay. Kasama ko siya nang ma-miscarriage siya sa unang taon ng kanilang kasal. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ospital, pinunasan ang kanyang mga luha. At ngayon, natuklasan ko na niloloko niya ang aking anak sa isang taong gumagamit ng larawan ng aking yumao na asawa? O mas malala pa, isang baliw, walang katuturang ideya ang nabubuo sa aking isipan. Hindi ito maaaring mangyari. Patay na si Ricardo. Nakita ko ang kanyang bangkay, nahawakan ng malamig na balat, naramdaman ang kawalan nang magsara ang takip ng kabaong. Napaluha ako ng husto sa mahabang libing. Walang bumabalik mula sa kabilang buhay. Totoo ang kanyang pagkamatay. Ngunit sino ang nagpadala ng mga mensaheng iyon? Bumalik ako sa cellphone. Ang larawan ng profile ay talagang si Ricardo. Hindi lumang larawan sa social media, kundi isang larawang hindi ko pa nakikita. Siya ay nasa labas, nakasuot ng mapusyaw na asul na kamiseta, nakangiti ng bahagyang tabingi ng ngiti na laging nagpapatunaw sa akin. Bahagyang mas mahaba ang kanyang buhok at may mga bagong kulubot sa paligid ng kanyang mga mata na hindi ko nakita noong siya ay nabubuhay pa. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Binuksan ko ang chat log, daan-daang mensahe. Daan-daan. Mabilis akong nag-scroll, nakakita ng mga pag-uusap na nagpagulong-gulong sa aking isipan. Namimiss kita, mahirap lumayo sa'yo. Kailan kita muling makikita? Ikaw lamang ang magandang bagay sa buhay ko ngayon. Tumigil ako sa isang mensahe 2 linggo na ang nakalipas. Si Ricardo, o kung sino man ang gumagamit ng kanyang pangalan, ay nagpadala ng larawan ng isang pagkain. Bamia, ang paborito niyang ulam na niluluto ko pa rin para sa kanya tuwing linggo. Ang mensahe ay nagsabi, "Mas masarap kang magluto nito kaysa sa anumang restaurant. Salamat sa iyong pag-aalala sa akin." Si Lilibeth ay nagluto para sa kanya. Nakilala niya siya. May relasyon siya sa impostor ng aking yumao na asawa o si Ricardo mismo? Napatayo ako, tila umiikot ang mundo. Hinawakan ko ang mesa para sa balanse.
Kailangan kong mag-isip ng malinaw, maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit ang aking isipan ay parang bagyo ng mga walang katuturang isipan. Buhay pa si Ricardo? Nagpanggap siyang patay? Bakit? Paano? Walang lohika. Narinig ko ang tunog ng susi sa kandado. Nanigas ang aking katawan. Bumalik na si Lilibeth. Siguradong nakalimutan niya ang cellphone. Itinago ko ang cellphone sa likuran ko, ipinadikit sa gilid ng mesa sa kusina. Napakalakas ng tibok ng aking puso na akala ko ay maririnig niya. Bumukas ang pinto, pumasok si Lilibeth, suot pa rin ang kanyang asul na uniforme. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Nanay, pasensya na po. Nakalimutan ko ang cellphone ko. Nakita niyo po ba? Tumingin siya sa aking mga mata, ang mga brown na mata na palagi kong nakikita na totoo, ang mga matang umiyak sa aking balikat nang mawala ang kanyang anak, ang mga matang tumitingin sa akin nang may pagmamahal tuwing umaga habang nagkakape kami. Sinungaling. Nilunok ko ang galit na bumubulabog sa akin. Kailangan kong maging matalino, malaman ang katotohanan bago kumilos. Hindi anak, hindi ko nakita. Nakahanap ka na ba sa sala? Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses kahit na ang loob ko ay parang bagyo. Bahagya siyang kumunot ng noo. Sigurado po akong dito ko nilagay, sa kusina bago ako umalis. Minsan iniisip natin na naiwan natin ang gamit sa isang lugar pero nasa ibang lugar pala. Balikan mo na lang sa sala, hahanapin ko rito. Kalmado pa rin ang aking boses. Nag-atubili siya saglit bago tumango. Opo. Narinig ko ang kanyang mabilis na yapak sa pasilyo. Nang mawala siya sa paningin, binuksan ko muli ang cellphone. Nanginginig ang aking kamay kaya halos mabitawan ko ito. Kailangan ko ng ebidensya, isang bagay na tiyak. Binuksan ko ang photo album. At doon, nakita ko ang impyerno. Maraming larawan ni Lilibeth at Ricardo na magkasama, sila ay nakangiti, ang kanyang kamay ay nasa balikat niya. Sila ay nasa restoran, sa parke, sa kotse. Ilan ay selfie, ilan ay kuha ng ibang tao. May mga larawan pa silang magkayakap. Kalahati ng mukha niya ay natatakpan, ngunit nakilala ko ang bawat detalye ng kanyang katawan, ang hugis ng kanyang mga balikat, ang kanyang tindig, kahit ang gintong singsing na ibinigay ko sa kanyang daliri, 23 taon na ang nakalipas. Buhay ang aking asawa at niloloko niya ang aking anak sa aking manugang. Nagmamadali akong isinara nang marinig ko si Lilibeth na bumabalik. Isinilid ko ang cellphone sa bulsa ng palda ko, tumalikod at nagpanggap na naguhugas ng tasa niya. Mabilis ang tibok ng aking puso na nararamdaman ko ang pulso sa aking sentido. Bawat kalamnan sa aking katawan ay kasing tigas ng lubid na malapit ng mapigtal. Nanay? Sigurado po kayong hindi nyo nakita? Simula ng medyo nag-aalalang boses ni Lilibeth. Mahalaga po sa akin yan, may mga trabahong mensahe akong kailangang sagutin. Dahan-dahan akong humarap, pinunasan ang aking mga kamay gamit ang kitchen towel. Tinitigan ko siya, tiningnan ng mabuti. Naghahanap ako ng anumang senyales ng pagkakasala, takot, o anuman na maaaring maglantad sa halimaw sa likod ng perpektong mukha ng isang manugang. Ngunit ang nakita ko lamang ay tunay na pag-aalala. Siya ay isang mahusay na aktor o sanay na siyang magsinungaling kaya naging natural na ito. Kakaiba, sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Gusto mong tawagan ko ang numero mo? Baka marinig natin ang ring. Isang saglit na takot ang dumaan sa kanyang mukha, mahirap makilala, ngunit mabilis siyang nakabawi. Magandang ideya po yan, Nay. Ngunit may bagong tensyon sa kanyang tindig. Kinuha ko ang cellphone mula sa mesa, tinawagan ang kanyang numero. Naramdaman ko ang panginginig sa bulsa ng palda ko, narinig ang mahinang ring. Nagtingin si Lilibeth sa paligid na naguguluhan, sinusubukang tukuyin ang pinagmulan ng tunog. Parang galing sa kusina, sabi niya, papalapit. Kinuha ko ang cellphone mula sa bulsa na parang ngayon ko lang ito nakita. Heto na. Hindi ko alam kung paano napunta sa bulsa ko. Paumanhin anak, tumatanda na at nakakalimutan ko na. Malinaw ang ginhawa sa kanyang mukha, kasing bilis ng hindi ka panipaniwala. Agad niyang inagaw ang cellphone mula sa akin,
Tiningnan ang screen. Salamat po, Nay. Kailangan ko na pong umalis. May emergency po sa ospital. Lumingon siya para umalis. Lilibeth, tawag ko. Huminto siya, lumingon lamang pabalik sa akin. Mahal mo pa ba ang anak ko? Ang tanong ay lumabas bago ko pa napigilan. Isang pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata, pagkatapos ay isang bagay na parang sakit. Bakit po ninyo naitanong? Siyempre mahal ko si Carlos. Siya ang aking buong buhay. Kung gayon, bakit nitong mga nakaraang araw ay ginugugol mo ang karamihan ng oras mo sa labas ng bahay? Lumapit ako ng isang hakbang. Kumindat-kindat siya ng ilang beses. Trabaho? Alam niyo po, ospital, mga duty, emergency. Pati na ang mga araw ng pahinga mo. Maaga kang umaalis, huli kang umuuwi, kahit hindi ka nasa ospital. Lumunok siya. Nag-aaral po ako, kumukuha ng training para sa promotion. Kasinungalingan. Bawat salita ay pagganap, ngunit hindi ko pa siya kayang harapin. Hindi pa. Kailangan ko pa ng karagdagang impormasyon, kailangan kong mas maunawaan ang lawak ng pagtataksil na ito bago kumilos. Magaling, sabi ko, sinusubukang ngumiti ng peke. Masaya akong pinapahalagahan mo ang iyong karera. Siguradong ipinagmamalaki ka ni Carlos. Opo, talaga pong kailangan ko ng umalis, Nay. Mag-uusap tayo mamaya. Mabilis niyang sabi bago umalis. Narinig ko ang pagsara ng pinto, ang pag-andar ng makina ng sasakyan, pagkatapos ay ang paglayo ng sasakyan. Noon lamang, hinayaan ko ang aking katawan na bumagsak sa upuan. Biglang tumulo ang aking mga luha, mainit, hindi mapigilan. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang aking kamay, sinusubukang pigilan ang aking paghikbi. Ayokong marinig ng mga kapitbahay. Ayokong may makakita ng ganitong sakit. Buhay pa si Ricardo. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko higit sa lahat sa mundo. Nagpanggap siyang patay at iniwan ako na may basag na puso. 6 na taon. 6 na taon ng pagluluksa, kalungkutan, pag-iyak bawat gabi dahil sa pangungulila sa kanyang yakap, amoy, tinig. 6 na taon ng pagbisita sa isang walang laman na puntod tuwing Biyernes, nagdadala ng bulaklak, nakikipag-usap sa lapida na nagtatago ng isang kasinungalingan. At ang mas masahol pa, kasama niya si Lilibeth, ang ating manugang. Paano sila nagkakilala? Kailan? Pinlano ba ito ni Ricardo mula pa sa simula? Nagpanggap siyang patay para makasama siya? Ngunit bakit? Bakit hindi diborsyo? Bakit isang komplikadong palabas? O si Lilibeth ba ang lumapit sa kanya? Alam ba niyang buhay pa siya bago ikasal kay Carlos? Sadyang nilapitan ba niya ang ating pamilya? Sumasakit ang ulo ko sa napakaraming katanungang walang sagot. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Sinusubukang huminga ng malalim. Kailangan ko ng plano. Hindi ko kayang harapin ang lahat ng biglaan nang hindi nauunawaan ang lahat. Kailangan kong maging maingat, matalino. Tumayo ako, naglakad papunta sa sala. Sa istante, naroon ang larawan ni Ricardo sa tabi ng TV. Mula ito sa aming huling biyahe, 2 buwan bago siya pumanaw. Kami ay nasa tabing dagat, niyayakap niya ako, nakangiti kami sa kamera. Mukha siyang masaya, mukhang mahal na mahal niya ako. Lahat ay kasinungalingan. Inayos ko ang frame, kinuha ang cellphone. Tinawagan ko si Carlos, ang aking anak. Nararapat siyang malaman ang katotohanan. Ngunit huminto ako. Ano ang sasabihin ko sa aking anak? Hello anak, buhay pa ang tatay mo at niloloko ka niya kasama ang asawa mo. Paano ko iyon sasabihin? At paano kung hindi maniwala ang aking anak? Paano kung isipin niyang nababaliw na ako dahil sa lungkot? Kahit ako mismo ay nagsisimula ng pagdudahan ng aking katinuan. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong makita si Ricardo gamit ang aking sariling mga mata. Bumalik ako sa kusina, binuksan ang drawer ng mga lumang papeles. Naghanap ako hanggang sa makita ko ang kailangan ko. Ang death certificate ni Ricardo. Binasa ko ang bawat salita. Ricardo Reyes. Petsa ng kapanganakan. Petsa ng pagkamatay. Marso 15, 6 na taon na ang nakalipas. Sanhi ng pagkamatay, acute myocardial infarction. Lagda ng doktor, Dr. Jose Santos.
Mayroon ding certified true copy ng opisyal na death certificate. Mukhang legal, totoo lahat. Paano magpapanggap ang isang tao na patay ng napakatalino sa mga opisyal na dokumentong ito? Sino ang tumulong kay Ricardo? Kasama ba ang doktor? Alam ba ng pamilya? May iba pa ba bukod sa kanya at kay Lilibeth na kasali sa kasinungalingang ito? Naalala ko si Nadine, ang aking kapatid. Palagi siyang malapit kay Ricardo. Baka may alam siya? Hindi. Napaiyak siya ng husto sa libing, tulad ko. Hindi maaring may kasali sa pamilya, maliban kung lahat ay pagganap. Nagsimulang kumalat ang pagdududa sa akin. Bigla akong hindi na nagtitiwala kaninuman. Ang lahat ng pakikiramay sa nakalipas na 6 na taon ay ngayon ay kaduda-duda na. Bawat yakap ay maaaring pagganap, bawat pakikiramay ay maaaring takip para sa isang malupit na katotohanan. Kailangan kong makausap ang isang tao. Kailangang maibuhos ang bigat na ito mula sa aking puso bago ako mabaliw. Ngunit kanino sasabihin? Sino ang maniniwala sa ganito kakaibang kwento? Pumasok ako sa banyo, nagbuhos ng malamig na tubig sa aking mukha. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Isang babae sa kanyang 60 taon, ang itim na buhok ay nagsisimula ng mamuti. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata na wala 6 na taon na ang nakalipas. Pinagkamatay ako ng lungkot. Nakaukit ang sakit sa aking mukha na hindi kailanman maglalaho. At lahat ito ay dahil sa isang kasinungalingan. Bumalik ako sa sala, umupo sa sofa. Nakaupo ako doon, hindi gumagalaw, nakatingin sa kawalan, sinusubukang unawain ang lahat ng aking natuklasan sa nakalipas na ilang oras. Mahigit 12:00 na ng hating gabi. Si Carlos ay uuwi bandang 6:00 ng gabi. Si Lilibeth ay maaaring nasa ospital hanggang hating gabi. Mayroon pa akong 6 na oras para magpasya kung ano ang gagawin. 6 na oras para pumili sa pagitan ng pagharap o pagpapatuloy ng investigasyon. 6 na oras para magpasya kung sisirain ko ang pamilya sa katotohanan o magpapatuloy na magkunwaring hindi alam. Muli kong kinuha ang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubili. Tinawagan ko si Nadine. Salma? Ayos ka lang ba? Boses mo'y garalgal. Ang boses ni Nadine ay narinig pagkatapos ng pangatlong ring. Hindi ko napansin na humihingal na ako. Nadine, kailangan kitang makita agad. Urgent. Ayos si Carlos, hindi ko maipaliwanag sa telepono. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko ngayon? Nag-atubili siya saglit. Nasa trabaho ako, pero maaari akong humingi ng maagang leave. Pupunta ako pagkatapos ng 1 oras. Salamat po. Binaba ko ang tawag bago pa siya makapagtanong pa. 1 oras. Mayroon akong 1 oras para ayusin ang aking mga iniisip. 1 oras para magpasya kung ano ang sasabihin ko sa aking kapatid. 1 oras para simulan ang pagbungkal ng isang kasinungalingan na tumagal ng 6 na taon. Sa oras na iyon, naglakad-lakad ako sa bahay na parang multo. Hindi ako mapakali. Bawat silid ay puno ng alaala ni Ricardo. Ang silya kung saan siya madalas umupo, nagbabasa ng dyaryo tuwing umaga. Ang marka sa dingding ng sala kung saan siya tumama sa hagdan habang nagpapalit kami ng bumbilya. At napatawa kaming pareho nang siya ay matumba. Mayroon pa ring ilang damit niya sa aparador sa silid tulugan. Ang mga bagay na hindi ko matapang na itapon. Binuksan ko ang pinto ng aparador, hinaplos ang mga kamiseta na nakasabit sa mga hanger. Matagal nang nawala ang kanyang amoy, napalitan ng amoy ng mothballs. Kumuha ako ng madilim na asul na kamiseta, mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Naalala ko ang araw na binili ko ito para sa kanya, ang kanyang ika-40 na kaarawan. Masaya siya, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing ako ang pinakamagaling na asawa sa mundo. Sinungaling. Hinagis ko ang damit sa sahig dahil sa galit. Pagkatapos ay lumuhod, umiiyak habang yakap ang piraso ng tela. Galit ako sa kanya, mahal ko rin siya. Gusto ko siyang patayin gamit ang aking sariling mga kamay. Gusto ko siyang yakapin at tanungin kung bakit niya ako iniwan. Magulo ang aking mga damdamin na hindi ko maayos. Tumunog ang doorbell. Nagmadali akong pinunasan ang aking mga luha, ibinalik ang damit sa aparador. Huminga ako ng malalim ng 3 beses bago ako lumabas para magbukas ng pinto.
Naroon si Nadine, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. 5 taon siyang mas bata sa akin, ngunit mukhang mas matanda kamakailan. Ang trabaho niya sa paaralan ay nakaapekto sa kanya. Salma, ayos ka lang ba? Namumula ang iyong mga mata. Binuksan ko ang pinto, hinila siya papasok. Sumilip ako sa labas ng kalsada. Pagkatapos ay isinara ang pinto, nilock. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi ko, inakay siya papunta sa kusina. Ngunit bago ang lahat, ipinapangako mong pakikinggan mo ako hanggang sa dulo, kahit gaano pa kabaliw ang sasabihin ko. Umupo si Nadine sa upuan, ang takot ay lalong tumataas. Nakakatakot mo akong kausap, ano ang nangyari? Umupo ako sa tapat niya, hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang kamay o baka naman malamig ang aking kamay. Buhay pa si Ricardo. Ang mga salita ay mabilis na lumabas bago ako mawalan ng tapang. Natigilan si Nadine. Pagkatapos ay bumulalas siya ng pilit na tawa. Ano ang ibig mong sabihin, buhay pa si Ricardo? Salma, alam kong napakahirap ng mga nakaraang taon, ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Nakakita ako ng mga larawan, mga edited na larawan, mga bagong larawan niya kasama si Lilibeth. Ang boses ni Nadine ay nagbago. Hindi edited na larawan. Patay na si Ricardo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Naklimutan ni Lilibeth ang cellphone niya rito ngayong araw. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Sinabi niyang kailangan niya siyang makita. Kinuha ko ang cellphone, nakita ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Nadine. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Hindi ka panipaniwala ito, Salma. Nakita natin ang kanyang bangkay. Lahat tayo ay nakakita. Nasa kabaong siya. Tayo mismo ang naglibing sa kanya. Alam ko lahat ng iyan. Sigaw ko, tumayo rin. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga mensahe, ang mga larawan nilang magkasama? Ang mga larawan niya na may mga kulubot na wala noong siya ay namatay. Mga damit na hindi ko pa nakikita. Lahat ay bago. Namutla ang mukha ni Nadine. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Diyos ko, siya nga, iniisip mo bang baliw ako? Hindi. Paano ito nangyari? Patay na si Ricardo. Medical records, libing. Paano maaaring pekein ang lahat ng ito? Bumalik sa upuan si Nadine, pinahid ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam, ngunit malalaman ko. Kailangan ko pa ng karagdagang impormasyon, kailangan kong mas maunawaan ang lawak ng pagtataksil na ito bago kumilos. Magaling, sabi ko, sinusubukang ngumiti ng peke. Masaya akong pinapahalagahan mo ang iyong karera, siguradong ipinagmamalaki ka ni Carlos. Opo, talaga pong kailangan ko nang umalis, Nay. Mag-uusap tayo mamaya. Mabilis niyang sabi bago umalis. Narinig ko ang pagsara ng pinto, ang pag-andar ng makina ng sasakyan, pagkatapos ay ang paglayo ng sasakyan. Noon lamang, hinayaan ko ang aking katawan na bumagsak sa upuan. Biglang tumulo ang aking mga luha, mainit, hindi mapigilan. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang aking kamay. Sinusubukang pigilan ang aking paghikbi. Ayokong marinig ng mga kapitbahay. Ayokong may makakita ng ganitong sakit. Buhay pa si Ricardo. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko higit sa lahat sa mundo. Nagpanggap siyang patay at iniwan ako na may basag na puso. 6 na taon. 6 na taon ng pagluluksa, kalungkutan, pag-iyak bawat gabi dahil sa pangungulila sa kanyang yakap, amoy, tinig. 6 na taon ng pagbisita sa isang walang laman na puntod tuwing Biyernes, nagdadala ng bulaklak, nakikipag-usap sa lapida na nagtatago ng isang kasinungalingan. At ang mas masahol pa, kasama niya si Lilibeth. Ang ating manugang. Paano sila nagkakilala? Kailan? Pinlano ba ito ni Ricardo mula pa sa simula? Nagpanggap siyang patay para makasama siya? Ngunit bakit? Bakit hindi diborsyo? Bakit isang komplikadong palabas? O si Lilibeth ba ang lumapit sa kanya? Alam ba niyang buhay pa siya bago ikasal kay Carlos? Sadyang nilapitan ba niya ang ating pamilya? Sumasakit ang ulo ko sa napakaraming katanungang walang sagot. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay.
Sinusubukang huminga ng malalim. Kailangan ko ng plano. Hindi ko kayang harapin ang lahat ng biglaan nang hindi nauunawaan ang lahat. Kailangan kong maging maingat, matalino. Tumayo ako, naglakad papunta sa sala. Sa istante, naroon ang larawan ni Ricardo sa tabi ng TV. Mula ito sa aming huling biyahe, 2 buwan bago siya pumanaw. Kami ay nasa tabing dagat, niyayakap niya ako, nakangiti kami sa kamera. Mukha siyang masaya, mukhang mahal na mahal niya ako. Lahat ay kasinungalingan. Inayos ko ang frame, kinuha ang cellphone. Tinawagan ko si Carlos, ang aking anak. Nararapat siyang malaman ang katotohanan. Ngunit huminto ako. Ano ang sasabihin ko sa aking anak? Hello anak, buhay pa ang tatay mo at niloloko ka niya kasama ang asawa mo. Paano ko iyon sasabihin? At paano kung hindi maniwala ang aking anak? Paano kung isipin niyang nababaliw na ako dahil sa lungkot? Kahit ako mismo ay nagsisimula ng pagdudahan ng aking katinuan. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong makita si Ricardo gamit ang aking sariling mga mata. Bumalik ako sa kusina, binuksan ang drawer ng mga lumang papeles. Naghanap ako hanggang sa makita ko ang kailangan ko, ang death certificate ni Ricardo. Binasa ko ang bawat salita. Ricardo Reyes, petsa ng kapanganakan, petsa ng pagkamatay, Marso 15, 6 na taon na ang nakalipas. Sanhi ng pagkamatay, acute myocardial infarction, lagda ng doktor, Dr. Jose Santos. Mayroon ding certified true copy ng opisyal na death certificate. Mukhang legal, totoo lahat. Paano magpapanggap ang isang tao na patay ng napakatalino sa mga opisyal na dokumentong ito? Sino ang tumulong kay Ricardo? Kasama ba ang doktor? Alam ba ng pamilya? May iba pa ba bukod sa kanya at kay Lilibeth na kasali sa kasinungalingang ito? Naalala ko si Nadine, ang aking kapatid. Palagi siyang malapit kay Ricardo. Baka may alam siya. Hindi, napaiyak siya ng husto sa libing, tulad ko. Hindi maaaring may kasali sa pamilya. Maliban kung lahat ay pagganap. Nagsimulang kumalat ang pagdududa sa akin. Bigla akong hindi na nagtitiwala kaninuman. Ang lahat ng pakikiramay sa nakalipas na 6 na taon ay ngayon ay kaduda-duda na. Bawat yakap ay maaaring pagganap. Bawat pakikiramay ay maaaring takip para sa isang malupit na katotohanan. Kailangan kong makausap ang isang tao. Kailangang maibuhos ang bigat na ito mula sa aking puso bago ako mabaliw. Ngunit kanino sasabihin? Sino ang maniniwala sa ganito kakaibang kwento? Pumasok ako sa banyo, nagbuhos ng malamig na tubig sa aking mukha. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Isang babae sa kanyang 60 taon. Ang itim na buhok ay nagsisimula ng mamuti. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata na wala 6 na taon na ang nakalipas. Pinagkamatay ako ng lungkot. Nakaukit ang sakit sa aking mukha na hindi kailanman maglalaho. At lahat ito ay dahil sa isang kasinungalingan. Bumalik ako sa sala, umupo sa sofa. Nakaupo ako doon, hindi gumagalaw, nakatingin sa kawalan, sinusubukang unawain ang lahat ng aking natuklasan sa nakalipas na ilang oras. Mahigit 12:00 na ng hating gabi. Si Carlos ay uuwi bandang 6:00 ng gabi. Si Lilibeth ay maaaring nasa ospital hanggang hating gabi. Mayroon pa akong 6 na oras para magpasya kung ano ang gagawin. 6 na oras para pumili sa pagitan ng pagharap o pagpapatuloy ng investigasyon. 6 na oras para magpasya kung sisirain ko ang pamilya sa katotohanan o magpapatuloy na magkunwaring hindi alam. Muli kong kinuha ang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubili. Tinawagan ko si Nadine. Salma, ayos ka lang ba? Boses mo'y garalgal. Ang boses ni Nadine ay narinig pagkatapos ng pangatlong ring. Hindi ko napansin na humihingal na ako. Nadine, kailangan kitang makita agad. Urgent. Ayos si Carlos. Hindi ko maipaliwanag sa telepono. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko ngayon? Nag-atubili siya saglit. Nasa trabaho ako, pero maaari akong humingi ng maagang leave. Pupunta ako pagkatapos ng 1 oras. Salamat po. Binaba ko ang tawag bago pa siya makapagtanong pa. 1 oras. Mayroon akong 1 oras para ayusin ang aking mga iniisip.
Isang oras para magpasya kung ano ang sasabihin ko sa aking kapatid. Isang oras para simulan ang pagbungkal ng isang kasinungalingan na tumagal ng 6 na taon. Sa oras na iyon, naglakad-lakad ako sa bahay na parang multo. Hindi ako mapakali. Bawat silid ay puno ng alaala ni Ricardo. Ang silya kung saan siya madalas umupo, nagbabasa ng dyaryo tuwing umaga. Ang marka sa dingding ng sala kung saan siya tumama sa hagdan habang nagpapalit kami ng bumbilya at napatawa kaming pareho nang siya ay matumba. Mayroon pa ring ilang damit niya sa aparador sa silid tulugan, ang mga bagay na hindi ko matapang na itapon. Binuksan ko ang pinto ng aparador, hinaplos ang mga kamiseta na nakasabit sa mga hanger. Matagal nang nawala ang kanyang amoy, napalitan ng amoy ng mothballs. Kumuha ako ng madilim na asul na kamiseta, mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Naalala ko ang araw na binili ko ito para sa kanya, ang kanyang ika-40 na kaarawan. Masaya siya, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing ako ang pinakamagaling na asawa sa mundo. Sinungaling. Hinagis ko ang damit sa sahig dahil sa galit, pagkatapos ay lumuhod, umiiyak habang yakap ang piraso ng tela. Galit ako sa kanya, mahal ko rin siya. Gusto ko siyang patayin gamit ang aking sariling mga kamay. Gusto ko siyang yakapin at tanungin kung bakit niya ako iniwan. Magulo ang aking mga damdamin na hindi ko maayos. Tumunog ang doorbell. Nagmadali akong pinunasan ang aking mga luha, ibinalik ang damit sa aparador. Huminga ako ng malalim ng 3 beses bago ako lumabas para magbukas ng pinto. Naroon si Nadine, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. 5 taon siyang mas bata sa akin, ngunit mukhang mas matanda kamakailan. Ang trabaho niya sa paaralan ay nakaapekto sa kanya. Salma, ayos ka lang ba? Namumula ang iyong mga mata. Binuksan ko ang pinto, hinila siya papasok. Sumilip ako sa labas ng kalsada, pagkatapos ay isinara ang pinto, nilock. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi ko. Inakay siya papunta sa kusina. Ngunit bago ang lahat, ipinapangako mong pakikinggan mo ako hanggang sa dulo, kahit gaano pa kabaliw ang sasabihin ko. Umupo si Nadine sa upuan, ang takot ay lalong tumataas. Nakakatakot mo akong kausap. Ano ang nangyari? Umupo ako sa tapat niya, hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang kamay, o baka naman malamig ang aking kamay. Buhay pa si Ricardo. Ang mga salita ay mabilis na lumabas bago ako mawalan ng tapang. Natigilan si Nadine. Pagkatapos ay bumulalas siya ng pilit na tawa. Ano ang ibig mong sabihin? Buhay pa si Ricardo? Salma, alam kong napakahirap ng mga nakaraang taon, ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Nakakita ako ng mga larawan, mga edited na larawan, mga bagong larawan niya kasama si Lilibeth. Ang boses ni Nadine ay nagbago. Hindi edited na larawan. Patay na si Ricardo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Naklimutan ni Lilibeth ang cellphone niya rito ngayong araw. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Sinabi niyang kailangan niya siyang makita. Kinuha ko ang cellphone, nakita ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Nadine. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Hindi ka panipaniwala ito, Salma. Nakita natin ang kanyang bangkay. Lahat tayo ay nakakita. Nasa kabaong siya. Tayo mismo ang naglibing sa kanya. Alam ko lahat ng iyan. Sigaw ko, tumayo rin. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga mensahe? Ang mga larawan nilang magkasama? Ang mga larawan niya na may mga kulubot na wala noong siya ay namatay? Mga damit na hindi ko pa nakikita. Lahat ay bago. Namutla ang mukha ni Nadine. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa para sa balanse. Diyos ko, siya nga, iniisip mo bang baliw ako? Hindi. Paano ito nangyari? Patay na si Ricardo, medical records, libing. Paano maaring pekein ang lahat ng ito? Bumalik sa upuan si Nadine, pinahid ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam, ngunit malalaman ko. Kailangan ko ng tulong mo, kailangan nating alamin ang lahat. Tumango si Nadine. Tutulungan kita, naniniwala ako sa iyo. Ginugol namin ang halos lahat ng natitirang oras bago dumating si Carlos sa pagtingin sa cellphone.
Nakahanap ako ng daan-daang mensahe, malalapit na larawan ni Ricardo at Lilibeth sa iba't ibang lugar. Mukhang mas matanda si Ricardo, mas mukhang pagod sa mga bagong larawan. Si Lilibeth ay palaging nakangiti, nakasandal sa kanya. Nakita ko ang address ng isang apartment sa lugar ng Makati, kung saan sila ay tila nagkita ng ilang beses. Mukhang nagpanggap siyang patay para takasan ang utang. Ang halaga ng kanyang inutang, ayon sa isang lumang mensahe, ay umabot sa 1,000,000 Philippine peso, PHP. Isang malaking utang, sapat na para magtulak sa isang tao sa sukdulan. Nang dumating si Carlos, sinubukan kong kumilos ng normal. Ngunit sa bawat pagtingin ko kay Carlos, nakakaramdam ako ng pananakit. Mahal na mahal niya si Lilibeth, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang ama. Paano ko sasabihin sa aking anak na ang kanyang ama ay buhay at niloloko siya kasama ang kanyang asawa? Naghanda ako ng hapunan. Si Lilibeth ay dumating ng huli dahil sa pagiging abala sa ospital. Inimbitahan ko siyang umupo at kumain kasama namin. Kailangan kitang makita. Nag-screenshot ako ng usapan. Pagkatapos ay mabilis akong kumuha ng ilang malalapit na larawan nila mula sa album. Nay! Ang boses ni Lilibeth ay narinig. Halos mabitawan ko ang cellphone. Isinara ko ang mga app, nagmadaling bumalik sa kusina. Heto na. Hindi ko alam kung paano napunta sa bulsa ko. Matanda na ako, nakakalimutan ko na. Ibinigay ko sa kanya ang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Tiningnan ako ni Lilibeth na may kakaibang tingin, pagkatapos ay kay Nadine. Medyo masama po ang pakiramdam niyo, Nay. Maputla ang mukha niyo. Siguro dahil sa panahon, sabi ko, nagkunwari. O baka medyo nahihilo lang ako. Habang si Lilibeth ay nagsisimulang magsulat ng isang peking recipe para kay Nadine, naramdaman kong hindi ko na kaya. Naging masikip ang silid, mabigat ang hangin. Kailangan kong lumabas, kailangang huminga. Ngunit kailangan kong magpatuloy na magkunwari. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Lilibeth na pagod na siya at gusto na niyang matulog ng maaga. Inihatid siya ni Carlos sa kwarto. Pagkasara ng pinto, nagtinginan kami ni Nadine. May nakuha ka ba? Bulong ni Nadine. Ibinigay ko sa kanya ang cellphone, itinuro ang mga larawan at mensahe. Namutla si Nadine. Makati, apartment sa Ayala Avenue, numero 3042. Ang kanyang boses ay garalgal. Medyo pribado ang lugar na yon. Kung gayon magkikita sila doon mamayang tanghali, sabi ko, pupunta tayo. Kinabukasan, handa na ako. Nagsusuot ako ng mahabang damit, nagsusuot ng malapad na sombrero. Pakiramdam ko ay naghahanda ako para sa isang mapanganib na misyon. Maagang umalis si Carlos para sa trabaho, may mahalagang pagpupulong. Si Lilibeth ay nag-makeup din, nagsusuot ng mapusyaw na berdeng damit na hindi ko pa nakikita. Mukha siyang maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Nay, sigurado po kayong wala kayong gustong sabihin? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Mahal ko si Carlos, ayokong saktan siya. Alam ko, sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Ngunit minsan, hindi sapat ang pagmamahal para malampasan ang lahat. Dumating kami sa Makati. Nagparada kami ni Nadine sa isang tagong sulok sa tapat ng gusali. 11:45 na. Kumakabog ang puso ko. Pagkatapos ay nakita namin siya, Ricardo. Bumaba mula sa isang taxi, parehong mapusyaw na berdeng damit. Mukha siyang mas matanda, mas payat, ngunit talagang siya iyon. Pumasok siya sa gusali. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Nadine, nanginginig ang boses. Papasok tayo doon. Sabi ko, bahagyang binaba ang bintana. Buhay pa siya. Niloko niya ako. Niloko niya ang anak natin. Kailangan kong malaman ang lahat. Pumasok kami sa gusali. Maliit ang apartment, magulo. At doon, nakatayo sila. Ricardo at Lilibeth magkahawak kamay. Nang makita nila ako, natigilan si Ricardo. Namutla ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata. Nagulat din si Lilibeth. Hello Ricardo, sabi ko, malamig ang boses. Matagal na tayong hindi nagkita. Umatras si Ricardo, bumangga sa dingding. Sinubukan niyang may sabihin, ngunit mga ugong lamang ang lumabas. Salma, kaya kong ipaliwanag? Ipaliwanag ang ano?
Nagngalit ang aking ngipin. Ipaliwanag kung bakit ka nagpanggap na patay? Bakit mo kami niloko, ang anak natin? Bakit ka nakikipagrelasyon sa asawa ng anak mo? Pumasok din si Nadine, tumayo sa tabi ko. Ricardo, bakit mo ginawa yan? Sinimulan ni Ricardo ang kwento tungkol sa utang, tungkol sa mga gangster na nagbabanta, tungkol sa kung paano siya kailangang maglaho para protektahan ang pamilya. Sinabi niyang nagbayad siya ng 1,000,000 pesos, PHP, para sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay at pamumuhay ng palihim. Sinabi niyang nakilala niya si Lilibeth nang alagaan nito ang isang pasyente sa ospital at sila ay nagkaroon ng damdamin. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya. Sigaw ni Ricardo, luha ang umaagos. Ayokong may mapahamak. Sinira mo kami. Sagot ko, puno ng pait ang boses. Hinayaan mo kaming magluksa sa iyo. Hinayaan mo ang anak natin na lumaki ng walang ama. At ngayon niloloko mo siya kasama ang asawa niya. Bumaling ako kay Lilibeth. Ikaw naman? Paano mo nagawa ito kay Carlos? Sa akin? Umiiyak si Lilibeth. Patawad po, hindi ko sinasadya. Napakabilis ng mga pangyayari. Nagmakaawa si Ricardo na huwag akong magsabi kaninuman. Sinabi niyang nasa panganib siya. At naniwala ka sa kanya? Tanong ko, mapang-asarang boses. Pinili mo siya kaysa sa iyong asawa? Ako, mahal ko siya, mahinang sabi ni Lilibeth. Biglang sumugod si Carlos sa kwarto, hawak ang kutsilyo. Babe, bakit mo ginawa yan? Bakit si nanay? Sigaw niya. Kinailangan kong mamagitan, pigilan si Carlos at sabihin sa kanya na tapos na ang lahat. Umalis kami sa apartment na iyon, iniwan sina Ricardo at Lilibeth sa katotohanan at sa kanilang mga kahihinatnan. Umalis kami sa apartment na iyon, iniwan sina Ricardo at Lilibeth na magkaharap. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Carlos nang mapagtanto niya na ang amang nirerespeto niya at ang asawang mahal niya ay parehong nagtaksil sa kanya. Ito ay isang sakit na hindi mailarawan sa salita. Nagpasya si Carlos na agad na makipagdiborsyo kay Lilibeth. Ayaw na niya siyang makita pa. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi na ito ang kanyang ama. Siya ay napakasakit, napakasugat. Ibinenta ko ang bahay na iyon. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa akin ng mga alaala ni Ricardo, parehong magagandang alaala at mapait na kasinungalingan. Lumipat ako sa mas maliit, mas simpleng apartment. Isang bagong simula, walang multo ng nakaraan. Si Nadine ay kasama ko, ang pinakamalakas na suporta. Tinulungan niya akong malampasan ang mahihirap na araw. Unti-unting gumaling si Carlos. Nagsimula siyang muli, nakatuon sa kanyang trabaho. Nakahanap siya ng isang mabuting babae, isang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Umaasa akong makakahanap siya ng kaligayahan. At ako? Nagbago ako. Siguro naging mas malakas ako, o siguro mas pagod lang. Hindi na ako umiiyak para sa kanila. Nauubos na ang luha. Sa halip ay isang mapayapang pagtanggap. May mga taong hindi karapat-dapat sa ating pagmamahal at pagpapatawad. At minsan, ang pinakamahusay na gawin ay hayaan silang umalis. Hindi palaging may magandang katapusan ng buhay tulad sa mga pelikula. Minsan, ang mga mahal natin ay nagtataksil sa atin. Minsan, ang mga namatay ay bumabalik mula sa kabilang buhay para lamang saktan tayo. Minsan, natutuklasan natin na ang ating buong buhay ay isang serye lamang ng kasinungalingan. Ngunit nakaligtas pa rin tayo. Tayo ay bumabangon, nagpapatuloy, at marahil isang araw maaabot natin ang yugto ng pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili. Upang hindi nadalhin ang bigat ng galit at pagtataksil. Hindi pa ako nakakarating sa yugtong iyon, ngunit susubukan ko. Bawat araw. Gagawin mo rin ba ang katulad nito?